Hindi ba tayo magpapaalam muna, Edward? Lakas loob na tanong ni Laika rito. I already have. Hindi mo lang napansin dahil masyado kang abala sa pakikipaglambingan kay Trinidad. Pabalang na pinapasok siya nito sa loob ng kotse bago ito lumigid sa driver's seat. Xander and I are just friends, Edward. Wala namang... I don't care. Nag-aalab ang mga mata nito nang tumingin ito sa kanya. Pinisil nito ang magkabilang balikat niya. Naamoy niya ang alak sa hininga nito. Tila rin siya'y malalasing nang bigla siyang pisilin nito sa mga balikat. How dare you do this to us? Hindi ka na nahiya sa mami at daddy. Tila madudurog ang mga buto niya sa braso at mga balikat sa higpit ng pagkakahawak nito. And you're doing this within my sight. Alam mo, wala kaming ginagawang masama ni Xander. Nag-uusap lang kami. Pangangatwiran niya kahit alam niyang hindi magandang ideya yun. He never accepted any explanation from her. Talking? While holding hands? Umismid ito. Not that I care. But you know, it's my name you're destroying. Nakikita niya sa mga mata ni Edward ang labis na pagkamuhi sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit madalas ay hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Ayaw niya makita sa mga iyon ang katotohanan. Sa kabila ng 3 taon na pagsisilbi niya rito, wala pa rin itong nadarama ni katiting na pagmamahal para sa kanya. Parang dinudurog ang puso ni Laika sa napakasakit na katotohanan. The big problem was, she still had to look into his eyes as if her very life depended on it. Kay Edward, nakadepende ang buong buhay niya, ang buong pagkatao niya. She existed because of him. Pinitiwan na siya nito. Namasa ang mga pisngi niya ng mga luha. Umiiyak na pala siya nang hindi niya namamalayan. He murmured something na hindi na niya gaano naintindihan. Muli ay tila guni-guning nakita na naman niya ang tila kakaiba sa mga mata ni Edward. Ngunit agad din niyong nawala. It must be her imagination. Dali-daling pinahid ni Laika ang mga luha niya. Ito naman ang pinatakbo na ang kotse at hindi na nagsalita sa buong biyahe. She felt cold and empty. Hindi niya naiwasang magbalik tanaw sa nakaraan, sa totoong dahilan ng pagkamuhi nito sa kanya. Umurong ka na sa kasal. Sabihin mong ayaw mong magpakasal sa akin dahil hindi mo ako mahal. Iyon naman ang totoo, di ba? Puno ng pagsusumamo ang mga mata at tinig ni Edward habang nakikiusap ito sa kanya. Napalunok si Laika bago sumagot. Hindi ko kayang suwayin ang parents ko, Edward. Ang totoo, sadyang nangingibabaw ang pag-ibig niya rito at ang kagustuhan niyang maikasal sila. Isang paniniwalang maling-mali. Puno ng galit at frustration ang anyo nito. You don't love me. I don't love you. What's the use of this marriage? May sakit na bumalatay sa puso niya. Gusto niyang magprotesta sa mga sinabi nito ngunit alam niyang lalo lamang nitong ikagagalit. Alam mong may fiancé na ako, si Margaret. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng tapang upang sagutin at tingnan si Edward ng diretso sa mga mata. I can't defy my parents. I can't let them down. Gaya mo na, nagmamahal ay mahal ko rin sila. Can you let your parents down? Nakipagsukatan nito ng tingin sa kanya. Puno ng puot at pagkamuhi ang mga mata ng binata. I'm not marrying you. Matigas na sabi ni Edward bago siya iniwan. He did everything to stop the wedding. Pero hindi ito nagtagumpay dahil ang mga magulang pa rin ito ang nasunod kaya naikasal sila. Nilunod ni Edward ang sarili sa alak sa mga unang linggo ng pagsasama nila. Lalong lumala iyon ang mabalitaan itong mawala ang ex-girlfriend itong si Margaret sa isang car accident. Ang kumalat na balita ay sinadya daw ng babae dahil sa pagpapakasal ni Edward sa kanya. He was devastated because of what happened. Alam niyang siya ang sinisisi nito sa nangyari sa pinakamamahal na nobya nito. Dahil doon ay palagi itong umuuwi na gumagapang sa kalisingan, ngunit may lakas pa rin ito upang sumpatan at saktan siya. The first months of their marriage were difficult, just as he promised. Lalo na sa mga panahong hindi nito kayang kontrolin ng mga labis na galit. Isang 2:00 ng madaling araw ay umuwi ito na lasing. Sinalubong niya ito sa pintuan. Edward, tinangka niya itong hawakan ngunit tinabig nito ang kamay niya.
My dear wife, you don't need to act like a caring wife. Nobody's watching. Galit na sabi nito. Pasuray na lumakad ito at tila matutumba kaya pilit na dinaluhan niya ito. Pero dahil higit na malaki at mabigat ito kaysa sa kanya, hindi rin niya kinaya na alalayan ito. Sabay silang bumagsak sa carpet. Halos mapaigik siya sa tindi ng bigat nito. Nasa ilalim siya nito at kahit anong tulak ang gawin niya, hindi ito tuminag. Nang bigla ay hinalikan siya nito. Itinulak na si Edward ngunit hindi pa rin ito natinag. Edward, please! Please? What? Itinaas nito ang baba niya upang mapatingin siya rito. You're my wife. I have every right. Mariing hinagkan siya nito sa mga labi, halik na magpaparusa. It had no gentleness in it. Edward, maawa ka. Lumandas ang mga luha sa mga mata niya. Umismid ito. You're really a good actress. That's no use to me. I bought you? No. My parents bought you for me. Dahil pera lang ang habol mo. You want my money, right? Well, now, you've got it. Hindi yan totoo, Edward. Her tears started to fall. Tumigas ang anyo nito. Yun ang totoo. Pera lang ang habol mo. You're a first-class gold digger, like a Sandoval. At muli siya nitong hinalikan sa labi. She used all her might and force to push him away. Tila hindi nito inaasahan ang ginawa niyang pagtulak kaya na out of balance ito. She hurriedly stood up. Ang tangka ay tumakbo papanhik sa kwarto nila. Ngunit hindi pa siya nakakadalawang hakbang ay hinila siya nito sa paa. She fell down on the carpet. Impit na napasigaw si Laika nang punitin nito ang pajama niya. Edward, no, please! Ngunit tila ito'y bingi sa pakiusap niya. Pilit na nagwala at nanlaban si Laika. Sumisipa, nangalmot, ngunit sadyang malakas ang asawa. Sa huli ay nawalan siya ng lakas na manlaban. This is what you want. So, why fight it? Kaya malaya na nitong nailis ang kasuotan niya. Nakakalokong ngumiti pa ito na makita ang pagluha niya. You're really a good actress. Walang pagmamahal na kinuha ni Edward ang lahat kay Laika. After a while, he stood up and left her. Gaya ng mga naunang may nangyari sa kanila, wala ring kahalong pagmamahal o emosyon ang katatapos lang na namagitan sa kanila. Inihimpil ni Edward ang sasakyan sa harap ng bahay nila. Bumaling siya kay Laika at nakitang nakapikit ito. Nakatulog pala ito sa biyahe. Napakunot noo siya nang makitang may butil ng luhang pumatak mula sa kaliwang mata nito. Crying in her sleep? Why? He suddenly felt guilty. Tila may sariling pag-iisip ang kamay ni Edward dahil dahan-dahang umangati yun at pinahid ang luha ng asawa. He also couldn't help but touch her face. Hindi na niya nagawang ilayo ang paningin dito. She looked enchanting and vulnerable in her sleep, like a baby that needed to be taken care of. A strange emotion suddenly enveloped him. Well, this was not really strange to him. He had felt this way for her in the past. What was she dreaming about? Was she having a nightmare? Was that why she was crying? Wait, why did he even care? Tila napasong binawi niya ang kanyang kamay. He was supposed to be angry at her. He couldn't just turn soft-hearted because of her fragile looks. Mapanlin lang ang mukha ni Laika. Why didn't she refuse their arranged marriage? She even looked like she willingly agreed to their parents' plans. Ano pa ba ang ibang magiging dahilan ng pagpayag nito kundi ang pera ng pamilya niya? Oo nga, at hindi naman ito mahirap ngunit higit na mayaman at makapangyarihan ng pamilya nila. Ngunit, tuwing titingnan niya ang mga mata nito, tila iyo'y nagpapadya ng iba pang dahilan. Kung ano man iyon ay ayaw na niyang alamin pa. Ipinilig ni Edward ang kanyang ulo upang paalisin ang ibang bagay na nais pumasok sa isip niya. Focus, Edward. Focus. Don't be fooled by her. Binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Sinadya ng pabalyang isara ang pinto upang magising si Laika. Naalimpungatan naman si Laika nang maramdaman niya ang malakas na pagsara ng pinto ng kotse. Dumilat siya at nakita si Edward na papasok sa loob ng bahay nila. Agad na pinahid niya ang kanyang mga luha at sumunod sa kanyang asawa. Alas 4 na ng madaling araw kaya siguradong tulog pa ang mga kasambahay. Narinig niya may bahagyang ingay na nagmumula sa bar counter. Nagtungo siya roon. Gaya ng inaasahan niya, naroon si Edward at nagpapakalunod sa alak. Nagkasya na lamang siya sa pagmamasid dito. He looked like a total mess.
Nakasubsob ang mga mukha nito sa counter. Wala na sa tamang lugar ang necktie nito, gayon din ang suit nito. His untamed hair even looked messier. Her heart went out to him. It always did. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at nilapitan ito. She could see half of his face. He looked so peaceful and serene. He was so near yet so far. Gustong-gusto niyang haplusin ang mukha ng asawa ngunit nag-aalala siyang baka magising ito. Hindi niya alam kung gaano niya ito katagal na tinitigan. As if in a trance, she raised her hand to touch him, but he suddenly woke up. Nahigit niya ang kanyang hininga at ibinaba ang kanyang kamay sa tagiliran niya. She swallowed the lump on her throat. Tinitigan siya nito. As usual, there was hate in his eyes. Napamulat si Laika nang hawakan siya nito sa baba at patingalain dito. I'm glad. Tama yan. Matakot ka. That's the least you can do for trapping me into this marriage. Pagkatapos ay itinulak siya nito at pasuray-suray na naglakad palayo. Nagmamadali namang sinundan ni Laika ang asawa. Nag-aalala siya na baka mahulog ito sa hagdan. Laika. Napatakbo siya rito upang daluhan ito na makitang tama ang hinala niya. She used all her strength to carry him upstairs to their bedroom. Akmang ihihiga na niya ito sa kama nang bigla siyang hilahin ito. Namalaya na lamang niya na nasa tabi siya nito. She looked into his eyes and saw her fire in them. But it was not the kind of fire she usually saw in his eyes. It was something like mixed emotion. Kinabig siya ni Edward sa batok at hinalikan siya sa mga labi. Bigla naman siyang natigilan. Ito ang unang beses na hinalikan siya ng asawa na walang kasamang galit. She couldn't react properly because of the kiss. He kissed her passionately. Na tila nag-aanyaya ito na tugunin niya. Ganoon nga ang ginawa ni Laika. Slowly, hesitantly, she answered his kisses. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa katawan niya na nagpainit sa nararamdaman niya. Sa ilang taon ng pagsasama nila ay ngayon lamang niya naramdaman ang banayad na paghalik at paghaplos ng asawa sa kanya. Kaya walang tutol na tinugon niya ang bawat naisin ng asawa at ilang sandali pa ay narating nila ang kaligayahan na nagpasaya sa puso ni Laika. Nakauna nito sa balikat niya. It was a dream came true for her. Her tears were falling but she was also smiling. Now, she believed that love really made people go crazy. Naramdaman niya na kumilos ito ng bahagya. Humigpit din ang pagkakayakap ni Edward sa kanya, kaya hinaplos niya ang buhok nito nang matigilan siya. Margaret, mahinang sambit ni Edward. I'm sorry, Margaret. Hindi naman napigilan ni Laika ang mapaiyak. Tila siya'y nabingi sa mga narinig. Inakala siguro ni Edward na ang nakasama nito ng sandaling iyon ay si Margaret. Bumangon sa Laika. Hindi niya makontrol ang nararamdaman niyang sakit. Binalot niya ang katawan niya ng kumot. Her hopes were crushed. Her dreams shattered. Tila siya'y boteng nabasag na ay dinurog pa ng pinong pagkatapos. Muli nitong binanggit ng paulit-ulit ang pangalan ng dating kasindahan. Hindi na niya iyon nakayanan. Tumakbo siya palabas sa veranda. Sumubsob siya sa couch doon. Umiyak siya ng umiyak. Loving Edward was really painful. Sa loob ng napakahabang panahon ay wala siyang ibang minahal kundi ito lamang. Kasalanan ba niya kung umibig siya rito? Marahil ay isang kasalanan nga iyon. Kasalanan niya dahil hinayaan niya ang sarili na mahulog dito. Since she met him, she lost her identity. His existence became her existence. It wasn't his fault. It was hers. Ipinagpilitan niya ang kanyang sarili sa asawa. She didn't accept that some things were not meant to be. The two of them were not meant to be but she defied fate. Tama lang iyon sa kanya. She deserved it. She looked up at the sky. Halos hindi niya maaninag ang mga bituin dahil hilam sa luha ang kanyang mga mata. Nagising si Edward sa silaw ng liwanag. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niyang bukas ang veranda. The sunlight filtered past the open door. Nasapo niya ang ulo niya nang biglang kumirot iyon. Akmang babangon siya sa kama na mapansin niyang wala siyang suot na kahit ano. Tumayo siya at naghalungkat ng damit sa closet. Nang makakita ng shorts ay agad na isinuot iyon. Then, he slowly walked towards the veranda. Dire-diretso siya sa barandilya at kumapit doon. He closed his eyes and felt the mixture of heat and cold. Lamig na dulot ng hangin at init na hatid ng sikat ng araw.
It had been so long since he had the chance to do this, ever since he got married. Nahaluan ng bahagyang iritasyon na nararamdaman niya. Nagiba siya ng posesyon at sumandal sa barandilya. Natigilan siya sa nakita. Laika lay on the wooden couch, mukhang himbing na himbing sa pagtulog. Napakunot noo si Edward nang mapansin ang itsura ng asawa. Balot ito ng kumot at alam niyang wala itong suot. Did something happen between them last night? As if in a trance, he walked towards her. Tumalungko siya sa harap nito. She looked so peaceful and so serene in her sleep. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at hinawi niya ang ilang strand ng buhok na naligaw sa magandang mukha nito. Si Laika ang nakita niyang may maamong mukha sa lahat ng babaeng nasilayan niya. Her lips were as red as the petals of a rose. Hindi niya naiwasang maalala noong unang beses na nakita niya ito. She was in the middle of a gathering. With her outstanding looks, it was impossible for him not to notice her. The first time their eyes met, he felt something awkward. Ito ang naunang nagbaba ng tingin. Hindi na uli niya ito nakita ng gabing yun. Nagbigay iyon sa kanya ng bahagyang panghihinayang. At their next meeting, he got the chance to kiss her hand. He had that awkward feeling again. He was sure it wasn't attraction he felt because he had Margaret at that time. Hindi rin niya alam kung bakit hindi niya nakalimutan ang pangyayaring yun. They were introduced to each other by his parents. He was so surprised to see her but he managed not to show his feelings. Nice to meet you, Señorita Laika. He took her hand and kissed it. He felt so awkward again. This time, talagang ayaw niyang alamin kung ano iyon. Bigla nitong hinila ang kamay nito sa labis na pagtataka ni Edward. Tila may bahagi ng pagkatao niya ang nais tumutol, pero nakatingin na masama si Margaret kay Laika kaya nakibit-balikat na lang siya. He took his girlfriend's hand instead. Nang mag-angat siya ng tingin kay Laika, may nabanaag siyang kakaibang emosyon sa mga mata nito. Something like hurt? Bago pa niya matiyak kung ano iyon, inakay na ito ng mama nito at mami niya palayo. Nagkasya na lamang siya sa pagtanaw rito habang papalayo ito. Nahiling niyang sana ay lumingon ito, ngunit bago pa iyon nangyari ay kinabig siya ng kasintahan niya at mariing hinagkan sa mga labi. Hinaplos niya ang buhok ni Laika. Lahat ng bahagi ng mukha at ugali nito ay nagsusumigaw ng kainosentehan pero agad din na binawi niya ang kanyang kamay. She was far from being innocent. Her beautiful and innocent face was very deceptive. Bahagyang gumalaw ito dahilan upang bumaba ang tapis nitong kumot. Galit, frustration, desire, sabay-sabay na naramdaman ni Edward ang mga yon. Sa kabila ng galit niya, hindi rin niya napigil ang sariling katawan, tulad na lang na nararamdaman niya ngayon ang kagustuhan halika ng asawa. She moved again. This time, talagang bumaba na ng husto ang kumot na nakatapis rito. Napalunok naman si Edward. Hinawakan niya ang kumot upang itaas iyon. Sa bahaging iyon, nagmulat ng mga mata nito. Agad na binitiwan niya ang kumot. Hawak ang kumot ay sumiksik si Laika sa dulo ng couch. Isa pa iyon sa mga labis na ikinagagalit ni Edward. Palaging punong-puno ng kalituhan ng mga mata ng asawa, tila hindi nito malaman kung ano ang sasabihin. Tila namamagari ng mga mata nito. Did she cry last night? Why did he care about it anyway? Wala siyang pakialam kung umiyak man ito ng isang dram. He couldn't get all soft-hearted with this woman. Not now. Not never. Don't you know what time it is? Pinabagsak niya ang tinig at mukha niya. Tila hindi ito makaapuhap ng sasabihin. Oras na para maghanda ka ng almusal. Oras na para gawin mo ang mga dapat mong gawin. Pasinghal na sabi ni Edward upang mapagtakpan ang mga damdamin na bumangon sa puso niya. Tila natauhang napatayo naman si Laika. Halos lumapad ito papasok sa loob ng kwarto at naiwan naman siyang natitigilan. Hindi maintindihan kung ano ang nagpapalito sa puso niya. May pag-ibig na bang nararamdaman si Edward para kay Laika? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaking tulong sa aking munting channel. God bless po.